Sabi ni Chacha Girl, hindi ma-afford ng negosyo nila kapag nawala yung provincial rate. Maganda at valid na concern yan. Lalo pa na sa bansa natin, 99% ng mga negosyo ay yung mga tinatawag na micro, small, and medium enterprises. Nasa 5.6 million yung mga employed na mga manggagawa dyan sa MSMEs. Pero ako na ang nagsasabi na kaya at posible yan basta merong political will ang gobyerno natin. Paliwanag ko. Pag tinignan kasi natin yung picture, kadalasan dalawa lang yung nakikita natin. Yung mga negosyo at yung mga manggagawa. Nawawala sa equation yung malaking role ng government o ng pamahalaan. Di ba nasa gobyerno ang pinakamalaking resources ng bansa natin? Alam nyo ba na ang budget sa 2024 ay nasa 5.7 trillion pesos? Ang proposed naman na budget sa susunod na taon ay nasa 6.3 trillion pesos. Ngayon, halimbawa't mawala na yung provincial rate, paano matutulungan ng gobyerno yung mga maliit o maliitan ng mga negosyo? Matutulungan niya ng gobyerno sa pamamagitan ng tinatawag na Small Business Wage Subsidy Program. Mga boss, hindi na bago yan. Nagawa na yan ng gobyerno nung kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Kung naalala nyo, nung height ng COVID-19 pandemic, yung mga manggagawa doon sa mga small and medium enterprises na apektado ng ECQ at hindi makapasok, ay naging eligible doon sa 5 to 8,000 pesos na tulong mula sa gobyerno mismo. 1 milyon na micro, small, and medium enterprises ang tinarget ng programang yan. At naglaan ang gobyerno ng 51 billion pesos para mapatupad yung programang to. Yun naman pala. Posible naman pala kasi nagawa na natin nung height ng COVID-19 pandemic . Ano ngayon yung pipigil sa gobyerno na gawin ulit yan sakaling mawala na yung provincial rate, di ba? So pwede pala na alalayan ng gobyerno yung mga micro and small enterprises para makapagbigay ng tamang sahod sakaling mabuwag na o ma-abolish yung tinatawag na provincial rate. Ngayon yung iba magsasabi, sige nga, saan mo kukunin yung pondo para dyan sa programang yan? Inigay nyo pa yung problema sa mga manggagawa. Pero sige, sagutin natin. Noong 2019, ang ombudsman na mismo ang nagsabi na nawawalan tayo ng 700 billion pesos kada taon dahil sa korupsyon. At ang World Financial Review na ang mismo nagsabi na kada taon 10 billion US dollars ang nawawala sa Pilipinas dahil sa pangungurakot ng mga buwaya dyan sa Kongreso, Senado at iba't ibang sangay ng gobyerno. May pondo naman pala yung gobyerno natin. Ang problema, sa halip na mapunta sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga manggagawa, yung pondong yan, sinusolo at kinukurakot ng mga demonyo dyan sa gobyerno. So ayun, posible yan. May pondo ang pamahalaan para suportahan yan. Buwagin na ang provincial rate. Ipantay ang sahod ng mga manggagawa. NCR, Luzon, Visayas at Mindanao.